47,617 subscribers na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking napakaliit, cute, and humble na channel. Maraming salamat po sa mga nagpapadala ng katanungan po nila. Katanungan sa mga maraming bagay. Actually, ang maganda po talaga dito, magsisend po kayo lagi ng mga katanungan po ninyo. Dahil yan po yung parang takbo ng ating YouTube channel, mga tungkol sa katanungan. Sumasagot po tayo ng mga nagko-comment na tanong sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa 47,617 subscribers. Marami pa pong hindi nagsusubscribe na nanonood sa atin. Ang aking mungkahi beken ni men. Baka naman. At ngayon, buwati naman po tayo ng mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Mula kay Naresa. Ganda ng pangalan, Naresa. Lods! Lods ang tawag niya sa aking mga kaibigan. Lods, paano kaya to? May utang ako sa G-Loan na 20,000. Tapos, di ako nakabayad kasi nasira na ang SIM ko. At di na ma-recover ang GCash ko. Sa tingin nyo po, mga magkano kaya ang kabuuan ng 20,000 na yon in 1 year? Di ko kasi nahulugan. Nako po. Unang-una, nakakalungkot dahil sa pagkasira ng SIM card mo, hindi na po kayo nakapagbayad. Again, mga kapatid, mga kaibigan, kapag nasira po ang inyong SIM card at hindi nyo na po ma-access ang inyong G-Loan o ang inyong GCash application, ang gagawin nyo lang po mga kaibigan ay tumawag po kayo sa 2882 ng GCash. Yan. Kapag may problema po kayo sa inyong GCash account, mapasira na yung SIM, hindi nyo na ma-access, inaccessible, o nawala, nanakaw, ano man problema po na may kinalaman o tungkol sa inyong GCash, ang lagi nyo pong tatandaan ay ito. Hindi po ako, hindi po ako taga GCash, number 1 yan. Kasi may mga nag-aakala po sa akin, mga kaibigan, taga GCash daw ako. Ako daw isa sa mga empleyado nila, mga work from home. Hindi po, wala pong ganon. Yun po yung number 1. Pangalawa, tuwing magkakaroon po kayo ng problema sa GCash, ang dapat po ninyong gawin ay itawag po kaagad yan sa 2882. Okay, ulitin ko ha. Kung magkakaproblema po kayo sa GCash, kahit ano pong problema po ninyo na may kinalaman po sa GCash, tumawag po kayo sa 2882. May bayad ba yon? Walang bayad yon. Basta, ang pantawag na gagamitin po ninyo ay Globe SIM card or Touch Mobile na SIM card. Walang bayad ang pagtawag sa 2882, basta ang pantawag mo ay Globe or TM na SIM card. Okay lang ba kahit hindi sa akin yung SIM card na yon? Okay lang po. Kasi gagamitin mo lang naman pantawag. Paano kapag tinanong ka nung operator, nung customer service, ano po yung number ninyo? Siyempre, hindi mo sasabihin yung number nung ginamit mong SIM card. Ang sasabihin mong SIM card o ang sasabihin mong number, yung GCash account mo na may problema. Ganun po yun. Okay? Gets? Malinaw. Ano man ang inyong maging problema sa GCash, tumawag po kayo sa 2882 gamit ang anumang Globe o TM na number. Okay po? Apa. Opo. Ang tanong mo ngayon ay 20,000 ang iyong principal na G-Loan. 1 year or 12 months kang hindi nakabayad. O tinatanong niya, magkano kaya yun sa isang taon? Ito po, estimated lang po ito ha. Again, ito po ay estimated o tansya lang kasi nagva-vary. Sabihin nyo nga po, vary. Nagva-vary o nag-iiba-iba po ang figure depende po sa interest rate na pinapataw sa inyo ni GCash. Ulitin ko, bawat G-Loan account ay magkakaiba-iba ng anong tawag doon? Interest rate, no? Pwedeng sa akin 1.99, pwedeng sa kanya ay nasa 5%, pwedeng 3.5%, no? 1.59. Iba-iba. Kaya ngayon, estimated lang po ito using the moderate percentage, no? Sabihin nyo nga po, moderate percentage. Magkano yung moderate percentage? 3.99% interest rate na baseline. So sa principal amount, 20,000 pesos. Ang total interest po nito sa loob ng 12 months approximately ay nasa 9,500 to 12,000 pesos. Assuming interest continues on the unpaid principal.
Plus, meron ka pang late payment fee na 2,400. Kasi po meron silang 200 pesos na fixed fee per missed month times 12. Ano yung ulitin ko yun ha? Meron silang 200 pesos na fixed fee. Fixed po yun, hindi nagbabago, hindi tumataas, hindi bumababa. 200 pesos po yun sa bawat missed na month, sa bawat buwan o sa bawat due date na hindi nyo nababayaran. Plus, meron pa po silang 0.15% daily interest penalty. No? Meron silang 0.15% daily penalties. This is the most aggressive part, mga kaibigan. Over a year, daily interest on the outstanding balance can add an additional 8,000 pesos to 10,000 pesos. Kasi daily eh. 0.15%. Ito po yung mga mahalagang konsiderasyon, mga kaibigan. Ang G-loan ay meron tinatawag na daily penalties. At ito po ay nag-i-snowball. Lumalaki po ito. Mas mabilis po itong lumaki, yung penalty hanggat hindi po ito nababayaran, kumpara sa personal loan o sa bank loan. Kaya mas maganda pang umutang sa bangko eh. Collection agency naman, after 12 months po na hindi po kayo makakabayad, ang inyong G-loan account ay ipapasa o i-endorse na po sa third-party collecting agency. Pwede sila mag-offer sa inyo ng full and final settlement. Makakamura kayo doon kasi pwede kayong humingi ng discount. Dahil mga kaibigan, ang G-loan ay member ng CIC o Credit Information Corporation, yung unpaid balance po ninyo will be reported to them at lalabas po ang inyong pangalan bilang default. Kaya mga kaibigan, ugaliin po ninyong huwag ipagsawalang bahala ang inyong GCash app, lalo na po ang inyong G-loan o G-Gives o G-Credit. Lagi po ninyong i-check yung borrow na tab. Tapos, kung nakita nyo na po yung halaga doon, tapos hindi po ninyo kayang bayaran, yung ganon, mag-request po kayo ng repayment plan sa 2882. Pwede naman po sila mag-offer sa inyo ng repayment plan. No, i-restructure po nila para lang matapos ang inyong loan sa G-loan. Mga kaibigan, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring paki-like, mag-subscribe na din po kayo at paki-share po ang video na to. Lalo na sa mga kaibigan mong may G-loan. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless. Siya nga pala, baka naghahanap ka ng G-Gives Cash Convert ha. Andyan yung click the link sa baba. PM mo ko ha. Video call tayo. Okay?